Ang lindol at tsunami sa Moro Gulf noong 1976 ay naganap noong Agosto 17, 1976. Ganap na 12:11 ng hating gabi malapit sa mga isla ng Mindanao at Sulu sa Pilipinas. Ito ay may lakas na 8 magnitude scale at naganap sa lalim na 20 kilometro. Sinabayan ito ng mapanirang tsunami na naging dahilan ng karamihan sa tinatayang 5,000 hanggang 8,000 na nasawi. Ito ang pinakamatinding at pinakamapaminsalang lindol sa Pilipinas sa loob ng 58 taon mula pa noong lindol sa Celebes Sea noong 1918. Maraming mga fault zone sa rehiyong ito ang may kakayahang magdulot ng malalakas na lindol at mapanirang lokal na tsunami. Ang dalawang pangunahing fault zone na itinuturing na pinakamapanganib ay ang Sulu Trench sa Dagat Sulu at ang Cotabato Trench, isang rehiyon ng subduction na tumatawid sa Dagat Celebes at sa Moro Gulf sa Katimugang Mindanao. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology Historical Catalog of Earthquakes, sa nakalipas na isnagdaang taon, ang bahaging ito ng Katimugang Pilipinas ay may katamtaman hanggang mataas na antas ng pagyanig, seismicity. Ang pinakahuling lindol na naganap sa kahabaan ng rehiyon ng Cotabato Trench ay ang lindol noong March 6, 2002, sa Katimugang Mindanao. Ang lindol ay naganap mismo sa isang rehiyon kung saan karaniwang nagmumula ang mga pagyanig sa lalim na humigit kumulang 500 kilometro sa mga Wadati-Benioff Zone na kaugnay ng subduction sa paligid ng mga isla ng Sangihe at Mindanao. Ang Pilipinas ay may taglay na maraming komplikado at aktibong mga subduction zone. Ang pinakapangunahing istruktura sa rehiyong ito ay ang Philippine Trench na matatagpuan sa silangan ng Mindanao. Ito ay nakahilig patungong kanluran na ipinapakita ng Wadati-Benioff Zone na maaaring matunton hanggang sa lalim na 200 kilometro 120 miles. Ang main shock o pangunahing lindol ay may mababaw na focal depth at kumakatawan sa thrust faulting sa isang fault plane na bahagyang nakahilig sa hilagang silangan. Ang pagyanig sa hilagang Dagat Celebes ay nauugnay sa mas maliit na Cotabato Trench, isang north-south na anyong pangdagat sa kahabaan ng baybayin ng isla kung saan ito sumasanib sa Moro Gulf. Ipinapaliwanag ng mga heologo na ang lindol ay ebidensya ng east-northeast dipping subduction sa ilalim ng Mindanao. Itinuturing din ang istrukturang ito na geolohikong bata dahil sa kawalan ng aktibong volcanic arc. Noong 1918, isang malakas na lindol at tsunami ang sumira sa bahagi ng subduction zone sa timog ng pinangyarihan ng lindol noong 1976. Pinagsama, tinatayang 300 kilometro ng trench ang naapektuhan ng dalawang lindol. Ang rupture ay kumalat patungong hilaga mula sa epicenter sa kahabaan ng Cotabato Trench na makikita batay sa aftershock zone. Gayunman, ang pinakamalakas na aftershock na may sukat na magnitude 6.8 ay dulot ng strike-slip faulting at naganap sa labas ng mismong aftershock zone. Ang unang lindol ay malawak ang naramdaman at umabot hanggang sa mga gitnang isla ng Pilipinas, partikular sa Visayas. Isang napakalaking tsunami ang sumira sa humigit kumulang 700 kilometro ng baybayin na nakapaligid sa Moro Gulf sa hilagang Dagat Celebes, na nagdulot ng matinding pinsala at kamatayan sa mga baybaying komunidad ng Sulu Archipelago, Katimugang Mindanao, lalo na sa mga lalawigan ng Sultan Kudarat at Sarangani, na noon ay bahagi pa ng South Cotabato, at sa Zamboanga Peninsula, kabilang ang Zamboanga City at Pagadian City. Umabot sa 9 na metro ang pinakamataas na taas ng mga alon sa Lebac, 4.3 na metro sa Alicia, 3 metro din sa Reza Bay sa silangang bahagi ng Basilan, at mataas din ang naitalang mga alon sa mga isla ng Jolo at Sakol. Tinatayang higit sa 5,000 katao ang namatay dahil sa lindol at tsunami at libo-libo pa ang nawawala. Ayon sa ibang ulat, umabot sa 8,000 ang kabuuang bilang ng mga nasawi kung saan 70% sa kanila ay nasawi dahil sa tsunami na sumunod pagkatapos ng lindol.
Sa mga paunang ulat, mahigit 80 ang opisyal na naitalang patay o nawawala, 10,000 ang sugatan at 70,000 ang nawalan ng tirahan, kaya't ito ay itinuturing na isa sa pinakamapaminsalang sakuna sa kasaysayan ng Pilipinas. Pagkatapos ng unang lindol, hindi alam ng mga tao ang pangangailangang lumikas sa matataas na lugar. Kaya nang tumama ang tsunami, hinihigop ng dagat ang karamihan sa mga biktima. Batay sa mga investigasyon sa apektadong mga lugar, umabot sa 4 hanggang 5 metro ang taas ng mga alon nang tumama ang mga ito. Mayroon ding mga ulat ng mahina, ngunit naramdamang tsunami hanggang sa Japan. Sa Zamboanga City, 14 na gusali ang bahagyang nasira. Gayunman, nailigtas ang lungsod mula sa matinding pinsala ng tsunami dahil ang Basilan Island at ang Santa Cruz Islands ay nagsilbing harang o panangga na nagpalihis sa daluyong ng mga malalaking alon.